What's up sa inyo mga Team Arrow, at nandito na naman ng inyong lingkod, Arrow, at kayo ang aking bow. So nandito na naman ang target natin for today. Oo, tama, dahil kung may bow tapos may arrow, syempre dapat merong target. Gusto niyo malaman kung anong target natin for today? Well, ang target po natin for today na kung paano nga ba makakakuha ng napakagandang babae na tipong-tipo mo kahit na hindi ka naman kagwapuhan. Well, alam ko marami sa ating ganito yung gustong makadate yung mga hot chick na gusto natin, ideal girl, or yung tipo na talagang gustong gusto mo sa isang babae. Tapos hindi ka makaporma dahil wala kang kumpiyansa sa sarili dahil alam mong di ka kagwapuhan. Siyempre papasok sa isip mo nun sobrang ganda niya. Type na type ko talaga siya. Kaya lang, hindi niya ako magustuhan Pangit ko Hindi ako gwapo Hindi naman ako kagwapuhan para sa level niya Mga ganun maiisip mo yung feeling mo hindi mo siya ka-level. Kaya nakakababa ng kumpiyansa, di ba? Pero hindi mo alam na baka may chance ka naman pala. Masyado ka lang hard sa sarili mo or masyado ka lang negatibo, masyado mag-isip. Ikaw talaga. Panood mo na ba yung Beauty and the Beast? So kung napanood mo na yon, pwedeng nakakuha ka na rin ng aral doon para sa topic na to. Kasi may gusto ka, sobrang ganda, mataas ang level para sa'yo, pero ikaw hindi ka nagagwapuhan sa sarili mo, wala kang kumpiyansa. Well, pag-usapan na natin yan ngayon na. Let's go! So sa number 1 ay siguraduhin mong single siya. Dahil yun ang pinakamalaking tsansa na mag-yes siya kung single siya. Dahil wala naman siyang commitment sa iba. Diba? So make sure na alamin mo lahat ng tungkol sa kanya bago ka mag-make move. Para malaman mo yun paano ba ang tamang discarding gagawin mo. Meron ako mga ilang videos na lalagay ko sa description box na nagawa ko na, baka makatulong yun sa'yo. May mga ilang tips din doon. So, panoorin mo yon. Baka doon may nasabi akong ibang tips. Pero wag mo na ngayon Tapusin mo muna tong video na pinapanood mo. Then, proceed na tayo sa number 2. So, sa number 2 topic ay wag kang mag-aalinlangan. Yes, tama po. So, tulad nga ng sabi ko, ilalagay ko sa link sa baba, sa description box. May arrow dyan sa gilid. Arrow down. Pindutin mo yon. May kita mo. Panoorin mo doon yung iba. At syempre may idadagdag ako. Ang dagdag ko ay iwasan maging makulit at mapamilit. Dahil pwedeng hindi ka niya magustuhan sa galawan mong yun pag sobrang kulit mo at namimilit ka. Siguraduhin mo na alamin mo yung personality niya para makakuha ka ng tamang way para sa diskarte mo, kung paano mo siya kakausapin, kung ano ba yung mga like and dislikes niya. Sa galawan pa lang niya, mapapansin mo na yan So, proceed tayo sa number 3. Sa number 3 ay sobrang importante. Lalo kapag dumidiskarte ka na. Yung tipong dapat ituring mo siyang espesyal at iba sa lahat ng babae. Pero, siguraduhin mong iba ka rin sa lahat ng lalaki. Paano? Ganito. Di ba alam mo naman na hot siya, maganda siya, ideal girl, ligawin. So, alam mo yon. At sigurado ako sa'yo na marami kang kakumpetensya sa bagay na yan. Kaya siguraduhin mong iba ang atake mo at diskarte mo. Yun yung tinutukoy kong dapat maging iba ka sa lahat ng lalaki. Ibahin mo yung atake mo, diskarte mo. Kasi alam mo naman ligawin yan. Siyempre marami nang dumidiskarte dyan, kaya dapat naiiba ka sa lahat. Nang sa gayon ay mapansin ka niya dahil siguradong pagligawin yan, sawa na yan sa pare-parehas na diskarte na ginagawa. Like manligaw, magbigay ng flower, maging super gentle sa una. Alam naman niyang lahat peke lang sa una, syempre. Kaya kailangan maging iba ka, umatake ka ng sarili mong atake na naiiba sa lahat. So let's proceed to number 4. Sa number 4, ay i-upgrade mo ang pormahan mo. Yes, tama, pormahan. Hindi ka na nga confident sa itsura natin Hindi ka pa magiging magandang pormahan.
yung tipong wala ka pang alaga sa sarili, eh siguradong talo ka. Try mong mag-out sa comfort zone mo. Hindi mo alam, baka may ilalakas pa pala yung dating mo. Yung tipong baka kulang ka lang sa galing pumorma, or kulang ka lang sa pagsubok ng mga ibang style, ang passion na pwede mong subukan. Yun nga yung sabi ko, mag-out ka sa comfort zone mo. Hindi kung ano yung nakasanayan mo, yun na yun. Lack of looks. Gaya nga ng sabi ko, mag-upgrade ka. Pwede mong ibahin ang tingin niya sa pamamagitan ng tamang estilo ng forma at hygiene. Ito example. Merong rate natin ng 10 na lalaki. Sa itsura yun pero yung pormahan tsaka yung amoy pang 1 lang. So yung 10 niya na rate ay pwedeng bumaba ng 5. Di ba? Gwapo nga, wala namang porma. Tapos masama pa ang amoy. Bali wala. Meron din tayong tinatawag na average, yung 5. 5 ang rate, tapos ang bihis niya pang 10. Yung tipong mabango, magaling pumorma, bumihes. Ay sigurado ako may plus points yon na pwedeng magresulta na 8 or 9 na rate sa kanya dahil sa hygiene and passion niya sa katawan. At meron din naman tayong 1 na rate sa itsura, pero pang 10 din ang amoy, forma, galing magporma, bango ng hygiene, maalaga sa katawan. Pwedeng may plus points din yun na maging 5. Biruin mo, yung guwapo na 10 na hindi marunong pumorma at ang amoy hindi maalaga sa katawan, ay siguradong magiging 5. Tapos yung 1 na maalaga sa katawan at magaling pumorma, pwedeng maging 5. Halos nagpapantay sila mga men. Kaya sobrang importante niya ng physical nating pangangatawan. Yung unang-unang nakikita ng tao sa atin. Kaya nga meron din tayong kasabihan na first impression last. So pwedeng hindi yung tama kung ikaw hindi ka ganong kagwapuhan pero maganda ka pumorma. Kumpara mo sa hindi na nga kagwapuhan, pangit pa ng forma. Alam niyo nang ibig ko sabihin doon kasi tayo mahilig naman tayo mag-comment sa ibang tao, di ba? Kaya mas better na mag-upgrade tayo. Mag-out ka na sa comfort zone mo, ikaw. Kung alam mo sa sarili mo na yung forma mo, laos na, luma na, 2019 na, iba na ang passion ngayon. Kung iniisip mo hindi bagay sa'yo yung mga forma, well, kaya nga mag-out of comfort zone ka, walang mawawala. Baka nga, may magkaroon pa. So, proceed tayo sa number 5 topic. Ay yung relax. Kapag nakakausap mo na at nakatingin na sa'yo ang napakagandang babae, ay wag na wag kang matataranta. Oo, meron ganun sa atin, di ba? Yung tibok ng puso mo, tug. Kasi sobrang ganda niya. Naiilang ka, parang ikaw mismo sa sarili mo, lumalait sa sarili mo, binababa mo yung sarili mo sa kanya. Wag ganun. Dahil baka kung ano-anong masabi mo. At baka dahil pa dyan, mas lalong lumiit ang tsansa mo. Dahil doon, mawawala yung sex appeal mo, confidence, sense of humor. Kaya make sure na palagi ka lang relax. Chill lang, men. Huwag kang kabahan, huwag mong maliitin yung sarili mo, huwag mong i-down ang sarili mo sa kanya, hindi porket sobrang ganda niyan mangangatog na yung panga mo, mangangatog na yung tuhod mo, or hindi ka nagagawa ng paraan. Kaya please, relax. So proceed na tayo sa number 6. Sa number 6 naman ay huwag mo siyang pupurihin sa itsura niya. Dahil sa lahat ng oras ay marami na nung nagsasabi sa kanya. Siyempre, hot chick nga, di ba? Maganda, ideal girl. Marami nang nakakapagsabi nun sa kanya. Kaya wag na yung gagawin. Dahil posibleng hindi na siya na-attract sa mga ganong strategy na sabihan siya na maganda. Wala na yung dating sa kanya. Tulad nga ng sabi ko kanina, ibahin mo ang diskarte mo. Ibahin mo yan. Ganito yung gawin mo Purihin mo siya sa pagkatao niya. Or sa pangkaisipan niya, like sa mga activities na ginagawa niya, or mga ibang bagay na mga ginagawa niya, dun mo na lang siya purihin, hindi sa itsura. Dahil common na yun masyado.
Or mas better dun sa mga nagagawa niyang maganda, like mahilig din siyang tumulong sa tao, mag-charity. Dun mo siya purihin ng purihin. Sobrang the best nun. At sa number 7 naman ay pinaka-importante, syempre, kung paano ka makakakuha ng ideal girl na gusto mo kahit na hindi ka kagwapuhan, ay yung pangloob mong kagwapuhan. It means, pakita mo yung kung sino ka, yung ugali mo na ikaw talaga. Kagaya nga ng sinasabi nila, di ba? Maganda sa panlabas, maganda rin sa panloob. Super quality nun. Ganun din sa lalaki. Diba? Guwapo sa panlabas, guwapo pa sa panloob, ay, sobrang 10 na talaga yung rate niyan. Pero syempre, dahil nga hindi tayo kagwapuhan, ipakita naman natin yung kagandahan ng ating kalooban, yung kagwapuhan ng ating kalooban. Yan. At doon, pwede niya tayong ma-appreciate kahit na hindi natin ka-level yung itsura niya, pwede kanyang mapansin doon, promise. Pakita mo lang din na iba ka sa lahat ng lalaki. Hindi ka peke, hindi dahil nanliligaw ka lang, hindi dahil dumidiskarte ka lang kaya ka ganyan. Tapos pag kayo na mag-iiba ka na, wala ka ng pake, di ba? Pag tumatagal na kayo at lalo't nakuha mo na yung gusto mo, wala nang pake. Diba? Ganun yung mga isip ng babae ngayon. Kaya dapat, sa una pa lang, pakita mo na yung tunay na ikaw, yung ganda ng kalooban mo, yung kagwapuhan mo sa loob. Ipakita mo na sa kanya ng normal din baka naman ipangalandakan mo naman na para namang halatang peke ka na pakitang tao lang. Hindi ganun yung normal mong ginagawa sa araw-araw, gawin mo lang ng gawin kung sino ka talaga. Kung talagang napakabuti mong tao, gawin mo lang ng gawin. Mas better kung gumagawa rin siya ng maganda, sumama ka sa kanya, or siya ang isama mo na gumawa ng mabuti sa tao or sa kahit sino. The best talaga pag gwapo yung panloob. At dun ko na nga tatapusin itong video na to, naway meron kayong nakuhang lesson sa araw na ito. At syempre, wag niyong kakalimutan i-apply yon sa sarili nyo, dahil para sa atin naman yun. Wala naman sigurong masama kung susubukan. Syempre, kung meron kayong tips din or idea na hindi ko nabanggit na gusto nyong i-share din sa akin, please comment below, lagay nyo na yan sa comment section para mabasa ko rin. And syempre, sharing is caring nga. Kaya, thank you kung gagawin niyo yun. Sabay-sabay tayo at sama-sama tayong magbahagian ng ating mga kaalaman. At hanggang sa susunod ulit natin na pagkikita, syempre kung nagustuhan nyo to, like na yan. At syempre, subscribe. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe para sa next videos, ma-update ko pa kayo. At syempre yung bell na rin, may meta kayong pagka-click nyo ng subscribe, may meta kayong bell sa tabi. Pindutin nyo na rin para updated kayo sa mga videos na gagawin ko pa para sa iba namang topic na ating pag-uusapan. Kaya hanggang sa muli, hanggang dito na lang. Thank you ulit sa inyo. Don't forget to subscribe sa mga subscriber ko. Thank you sa inyo. Sa mga hindi pa nagso-subscribe, subscribe na kayo. Again, maraming salamat sa inyo. Bye!